Nag-struggle ka ba pag hindi mo agad mahanap yung file na gusto mo? Isa lang ang solusyon dyan. File management. Ano ba talaga ang file management? I got you. Simulan muna natin kung ano ang files. Ang example ng mga files ay music, videos, images, text files, at iba pa. Anyways, sa management, ibig sabihin nito ay proseso ng pag-ayos ng mga resources natin. Well, in this case, yung mga files. Nasa name na nga file management, di ba? Baka di mo pa maintindihan. Ngayon, bibigyan kita ng examples sa PC. Simpleng gumawa ng folder at pangalanan kung ano man ang kababalaghan ng ilalagay mo dito. Ilagay naman sa folder kung ano ang gusto mong ilagay. Tapos yan, tapos na. May sarili ka ng folder para madali lang hanapin kung ano man ang gusto mo. Madali, di ba? Okay, ngayong araw, pag-uusapan natin ang using files managing utilities. Alam mo ba? Syempre hindi pa, sasabihin ko pa lang eh. Kita mo yan, di ba? Organize. Tapos ito pa, files management mo kasi, ganito. Di ba ang gulo? Ang gulo ng buhay mo. Ang galing! Ang galing! Ngayon, pag-uusapan natin ang types of utility software. Simulan natin sa file management. Gaya na sinabi ko kanina, organize. Tapos ito pa, files management mo kasi, ganito. Di ba ang gulo? Ang gulo ng buhay mo. Dapat kasi organize para madali mong mahanap ang mga files na sinave mo. Ito ang steps kung paano gumawa ng folder para di ka na mahirapan kakahanap sa file. Ang galing! Ang galing! Diba ang galing? Hindi na gaya ng ganito dati oh. Puro kalat. Ngayon, maayos na. Next topic natin ay ang antivirus software. May iyak ka na lang kung nagkaganto PC mo. Aray ko! Mapapaisip ka na lang talaga kung saan ang galing yun. At buti na lang, may mga built-in na antivirus ng mga laptop or PC natin. Kaya mabilis na ang pag-prevent sa mga ito. Ito ang software na pwede mong i-download sa iyong PC or laptop para mas madagdagan ng antivirus ng PC or laptop mo. Kung ano-ano kasing kakanood ng ano eh. Aray ko! Next topic ay ang data recovery tools. Ang data recovery tools ay ito yung mga alaala na binura mo na para sa kanya. Joke lang syempre. Ang data recovery tools, dito mo makikita yung mga binura mong files, password, etc. Ang data recovery tools ay merong software and hardware para mabilis i-recover ang mga data na na-delete na. So ngayon, pag-uusapan natin ang backup utilities. Guys, alam niyo ba yung sakit nung bigla siyang nawala? Joke lang. Alam niyo ba yung pakiramdam ng biglang nawala ng files? Si iCloud, automatic nagsisave ang photos, notes, and files, etc. So, tuturuan ko kayo kung paano paganahin ang iCloud. Open mo lang yung settings, then tap the profile, then pinutin mo yung iCloud, tapos yung iCloud backup, then i-turn on mo lang yan, tapos ayun, relax ka na. Importante talagang laging may backup dahil hindi lahat ng nawala, babalik pa. Alam mo ba yung feeling may nagbabantay sa'yo 24/7? Ganyan si system monitoring sa computer mo. Siya ang taga-check kung okay pa ba ang performance, kung okay pa ba or kailangan ng pagpahingahin. Makikita niya rin kung mainit na masyado ang computer mo. Baka mag-burnout yan. Gamitin mo ang mga tools gaya ng Task Manager at Performance Monitor para makita mo kung sino ang pasaway na apps ang kumakain sa RAM. Kung sa love life may red flag, sa computer may warning signs din. At si system monitoring ang nagsasabing, best, delikado na yan. Alam nyo ba yung feeling na biglang bumabagal yung laptop parang may hangover? Parang hinahangin ng utak namin tatlo. Ang utility software. Sila ang maintenance crew ng computer mo. May pang clean, may pang backup, at may pang monitor. Kaya huwag mong pabayaan si computer. Kasi minsan, kailangan din niya magpahinga at maglinis kagaya mo. Para sa inyo naguguluhan sa pagmamanage ng utilities, syempre may nalaman na kayo about doon kasi nasabi na ni JB at ng file managers kung saan parang cabinet to sa bahay, doon natin tinatago lahat. Syempre una dapat may cellphone ka. Paano ka maka-open kung wala kang cellphone? Kidding aside. Next niyan, punta ka sa file manager app mo, then hanapin mo yung file na hinahanap mo. Maraming option para i-open yung file mo na nasa na yun. Then boom, yan nakita mo na. Baka kasi umiyak ka kapag nawala yung sinave mong file eh. Charot. Galing, 'di ba? Sheesh. Napaka-aas. Thank you, Miss Yana, for that presentation. So, my topic is file and folder properties. So, ano nga ba ang file, folder, and properties?
So dito sa video na to, makita nyo kung saan ang nakalagay ang folder properties. Right click nyo lang yan, then makita nyo sa pinakababa yung properties. Then yan, pagka pindot nyo, dyan nyo na makita yung name, types, which is file folder, location, size, and size on disk. Yung size on disk, yan yung pinaka-main nya. Then contains, which is makita nyo dito yung kung ilan yung laman ng folder. Meron siyang 12 files and 5 folders. And then created. Makita nyo dyan yung date and time. Attributes, and then next naman is sa file. Open lang yung folder, and then yung file na yan, right click lang natin yan, and then makita natin yung properties, which is nasa pinakababa. Lagi siya nandun, and then yan, type of file, and then kung saan siya binuksan, and then locations, size on disk, created, modified, access, kung kailan siya ulit binuksan, and then attributes. Martin! Gandang araw mga bata. Ngayon, pag-uusapan natin ang file name. Oo, yung pangalan ng file name mo. Minsan, na mas mahaba pa sa research title mo. O, di ba ang lupet? O, tara na, umpisa na natin to. Unang-una agad. Una, ang base name. Ang base name na ito, yung yung pinakaugat ng file mo. Siya yung tunay na pagkakakilanlan ng file mo. Kunyari na lang, yung document. Ganon. O, next, dot. Ito naman, mga bata, ang dot. Siya yung maliit pero powerful. Siya yung naghihiwalay sa base name at sa extension. Parang period lang sa relasyon nyo. Maliit lang, pero kapag nilagay mo, tapos na. Sana sinabi mo. Pero tandaan mga bata, hindi lahat ng may dot, period na agad. Minsan, separator lang ito. Mga bata, extension. Ang extension naman, yung 3 o 4 na karakter sa dulo ng file name mo. Halimbawa, docs, GPG, MP3. Ayun. Next na agad natin yan mga bata. Ito ang full fat, ang buong lokasyon ng file. Halimbawa, /user/1/document/project.com. Ito yung parang address ng bahay mo. Kung wala kang full fat, hindi ka mahahanap. Yan mga bata, ang mga parte ng file name. Base name, dot, extension, at full fat. 4 na bagay na simple lang, pero kapag hindi mo alam, mapapamura ka sa paghahanap ng file mo. Muli mga bata, see you!